Lalain, bakit hindi pa rin binubuksan yung highway sa tapat ng KOJC compound at may mga pulis pa rin ba dyan? Meron pa ring mga pulis tayo nakikita dito sa harapan ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay kahit na wala nang mga rallyista, hindi kagaya kahapon. No? Ngayon kasi meron pa ring mga mangilan-ngilan na mga miyembro ng KOJC dito sa paligid at ayon sa pulisya ay posibleng mag-regroup ang mga ito at magsasagawa na naman uli ng rally. Kaya minabuti na ng mga otoridad na magbantay dito sa harapan ng KOJC compound. Hindi gaya ng mga nakalipas na araw, mas madali ngayong makadaan ng mga kababayan natin dito sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin area. Gayunman, maglalakad sila papunta sa kanilang destinasyon dahil hindi naman makakalusot ang mga sasakyan hanggang ngayon. Pagdating kasi sa exit point ng Davao International Airport ay may harang pa rin sa kalsada dahil sa katabing KOJC compound na inahalugog pa rin ng mga pulis. Nasa 10 to 15 meters na bahagi ng highway ang isinara sa mga motorista, kabilang na riyan sa harapan ng JMC College at sa exit ng Davao Airport. Nagdulot ito ng abala sa mga negosyante at residente dahil walang makakadaan ng sasakyan. Inanunsyo naman ng Jose Maria College Foundation Incorporated ng KOJC ang pansamantalang pag-shift sa online classes at trabaho mula August 27 hanggang 31 para na rin sa kanilang kaligtasan. Ang City Transport and Traffic Management Office naman ng Davao City naglabas rin ng alternate routes para sa mga truck at bus na apektado ng pagsasara ng Carlos P. Garcia Highway. Batay sa inilabas na mapa, makikita ang kulay pink na linya na siyang dati nilang ruta dito sa Buhangin area. Pero dahil sarado ngayon itong kalsada, pinadadaan muna sila sa may Kabantian, Bunawan Road at sa may Tibungko, Ilang at Panakan areas para makalabas at makapasok sa Davao City. Samantala, naglabas naman na payag si Davao City Mayor Baste Duterte hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa KOJC compound. Pinuna ni Mayor Baste ang umano'y labis na puwersa na ginagamit ng pulisya laban sa mga miyembro ng KOJC. Gayunman, sinabi nitong nirerespeto nila ang operasyon ng PNP at hindi sila maaaring makialam dahil sumusunod lamang ang mga pulis sa kanilang PNP chief at sa Commander-in-Chief. Samantala sa update naman sa sitwasyon sa loob ng KOJC compound, sinabi ng abogado ng grupo na si Attorney Israel Totorion na nagsisimula na ang mga pulis sa pagbubungkal sa ground na hinihinalang entrance ng tunnel na pinagtataguan ni Kibuloy. Una nang sinabi ng PNP na may na-detect na sila na sign of life may na-detect na sign of life ang kanilang radar sa isang umano'y underground bunker, kaya doon nakafocus ang kanilang operasyon. Humingi naman ng paumanhin si Atty. Torion sa mga miyembro ng media na nakararanas umano ng harassment mula sa KOJC members sa gitna ng mainit na sitwasyon sa kanilang compound. Yung ating balita mula ito sa Davao City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno.